Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Islaw. Walang eksaktong taon. Kalibo Aklan. Bata pa lang si Islaw ay naulila na sa magulang. Tanging si Lolo Alfonso at Tia Susana ang kasama mula nang magkaisip. Katakot-takot na karanasan ang napagdaanan ng pamilya ni Islaw ayon sa kwento ng lolo. Nakatira sa liblib na baryo na halos wala nang nakatira sa lugar nang dahil sa pananalakay ng mga aswang. Halos hindi lumalabas ng tahanan ang mga tao dahil sa takot ng mga panahong ito, lalo na kung malapit na ang buwan ng mahal na araw. Apo, palagi mong papakinggan ang mga paalala ko sa'yo ha. Gusto ko man na lumayo tayo dito. Wala naman akong alam na lugar na pwede nating puntahan. Patawarin mo ako, Apo ha. Wala akong kakayang ipagtanggol kayo ng tiya mo kung sakali man. Wika ni Lolo Alfonso. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Ayos lang po ako. Saka, Lolo, alam ko naman pong ginagawa niyo yung lahat eh. Nga pala, naglaga po ako ng saging. Wala na po kasi tayong bigas eh. Saka, Lo, saan naman po kayo nanggaling? Kanina ko pa po kayo hinahanap ah. Ang sabi ni Tia may tinatrabaho kayo. Halos araw-araw na po kayong umaalis eh. Ay, dyan lang Apo, naglilibot-libot. Natatakot ka ba kasama mo naman ang tiya mo? Alam mo kasing kailangan nating magkaroon ng alay at malapit na naman ang pagbaba ng Diablo. Ilang araw na lang, sasapit na naman ang Semana Santa. Nga pala may ibibigay ako sa inyo. Nakikita nyo ba itong kwintas ko? Ito ang ginagamit ko para hindi mapahamak. Kaya ito, pinagawan ko din kayo. Wag nyo itong huhubarin ha kahit anong mangyari. So sana, sa'yo ko na inahabili ng pamangking ko. Mapapasan ba't makakahanap din tayo ng masasandalan? Sa ngayon, tayong ito lamang ang paraan ng ating kaligtasan. Wika ni Lolo Alfonso. Naniniwala po ko tayo na matatapos din po ito. Nababahala din po ko lalo na sa iyo eh. Naway kaawaan tayo ng Panginoon. Panatiliin tayong ligtas. Tugon ni Tia Susana. Suot ng bata ang kwintas na gawa sa malit na kabibe ang palawit. Kulay berde na merong nakaukit. Ganon din ang tiyahin. Naniniwala naman ang bata na pangontra ito sa mga elemento at nilalang. Ayon sa lolo, iilan na lamang sa mga kabaryo ang nabigyan ng kwintas. Kaya laking pasasalamat ng matanda dahil kahit papano may proteksyon sila laban sa mga nilalang na namiminsala sa lugar. Maliban doon, ang tahanan ay napalibutan ng mga pangontra. May mataas na bakod na gawa sa kawayan at taniman ng makabuhay na nagsisilbing proteksyon ng buong bahay. Napalibutan din ito ng naglalakihang puno ng saging na nagsisilbing pangtakip ng paligid. Kung tutuusin, maganda ang baryo ngunit hindi ligtas sa mga tao lalo na sa mga dayo. Taon-taon, maraming mga naiingganyong pumunta sa lugar, ngunit bigla na lamang nawawala dahil hindi nila alam ang malagim na sikretong bumabalot sa baryo. Bukod dito, ginagamit din ng mga taga roon ang pagkakataon para makakuha ng alay sa araw ng pananalakay ng mga dyablo. Halos buong bayan alam ng nangyayari sa lugar, ngunit pinipili ng mga ito na itago ang lihim sa kadahilanan. Ito lamang ang paraan para sa kanilang kaligtasan. Isang umaga, may namataang grupo ng kalalakihan si Lolo Alfonso. Tila mga binatilyong mga ngaso dahil sa postura at bihis. Napangiti ng bahagya ang matanda dahil hindi na sila mahihirapang maghanap. Kaunting paliwanag sa lugar. Maganda ito dahil sa babundok at dami ng iba't ibang mga puno at halaman. Lalo na sa mataas na bahagi. Doon mo makikita ang kagandahan ng malawak na karagatan.
Apo, maaga tayong maghahaponan mamaya ha. Pagod ang lolo mo at gusto kong matulog ng maaga. Susana, alam mo na magagawin ha. Bata pa si Islaw para maintindihan ng mga nangyayari. Wika ni Lolo Alfonso. Sa tamang panahon tay, maiintindihan niya din po yung lahat. Sa ngayon, iwasan na po muna natin sabihin sa kanya lalo pat. Tiya, hindi na po ako bata. Sige na po tiya, maganda na po kayo nang makapaghapunan na. Nga po pala, nakita ko yung mga lalaki kanina. Saan po sila pupunta? 'Di ba delikadong mamundok sa lugar natin? Abisuhan niyo po sila, baka mapano po yung mga yun Tugon ni Islaw. Ay bata ka pa nga apo. Siguro nga'y meron ka nang nalalaman pero hindi mo pa masyadong nauunawaan. Hindi natin hawak ang mangyayari sa lugar pero laking pagpapasalamat natin kada may umaakyat dito. Sila ang magliligtas sa buhay natin. Mahabang paliwanag apo pero ano man ang mangyari, palagi mong ipagpasalamat sa Diyos na naliligtas tayo. Nagpapadala siya ng mga taong kahalili natin. Sa mundong ito apo, kailangan natin ng iba para mabuhay. Wika ni Lolo Alfonso. Kain na tayo tay, magdasal na din po muna tayo. Ipagpasalamat natin na magandang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Kaya kahit papano natatawid natin ang gutom. Dahil sa mga saging, pati yung gulay sa bakuran. Wala nga lang po tayong bigas pero kaya nga naglaga na lang kami ng saging ni Islaw Meron naman pong okra sa katalbos ng kamote. Wika ni Tio Susana. Masarap ang hapunan lolo. Nga pala, pag nakita mo po yung mga lalaki, pauwiin mo na po sila ha. Napailing na lang ang dalawa sa sinabi ni Islaw. Alam ng dalawa na hindi pwedeng diretsuhin ng bata. Ilang taon nang gawain ito ng mag-ama pero ni minsan. Hindi nila nilahad sa bata ang mga ginagawa. Dahil ika nga ni Lolo Alfonso, may tamang panahon ang mga bagay-bagay. Bago pa man dumilim ay natapos na silang mananghalian. Maagang nagayos ang bata upang matulog. Samantalang ang dalawa naman, naghahanda na sa mga gagawing patibong sa dayo. Mag-aalas 7 nang nagpaalam ang matanda sa anak. Batid niya ang panganib ngunit ang tanging nasa isipan niya ay ang kaligtasan ng pamilya. Sa oras na makita niya ang mga dayo, gagamitin ng matanda ang dalang itak at lubid. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Ikandado mo ng maigi ang bahay. Naway kaawaan tayo ng Diyos Ama sa gagawin natin. Wika ni Lolo Alfonso. Ikaw tayang mag-ingat. Nandito lang po kami sa bahay Saka wag po kayo mag-alala. Magiging maayos din po yung lahat. May awa po ang Diyos tay. Tumalikod na ang ama at sinundan ng mga dayo. Dahil kabisado niya ang lugar. Alam niya ang mga dadaanang patibong ng mga ito na maglalagay sa kanila sa kapamakan. Labag man sa kalooban ng ginagawa pero wala siyang pagpipilian. Katulad ng dating gawi, gumawa ito ng bitin, isang uri ng patibong. Ilang sandali pa ang lumipas. May nakita siyang tumpok ng kahoy na sinisigaan, ngunit tila walang tao sa lugar. Sa isip ng matanda, baka naglakbay ang mga ito sa kailaliman ng gabi. Nagkubli siya sa malaking siwang ng punong kahoy na malapit sa lugar at nagmatsyag. Sa pagmamasid ni Lolo Alfonso sa lugar, nakakaramdam ang matanda ng pagkaalinsangan sa paligid. Biglang uminit kahit maganda ang panahon. Ilang sandali pa ang lumipas nakarinig siya ng pagkaluskos na tila papalapit sa kanya. Nakaramdam siya ng tensyon nang makita ang tatlong figura na halos di pa lang ang pagitan sa kanya. Alam niyang hindi ito ang mga kalalakihang nakita niya kanina. Naisip ng binata na ito na ang mga nilalang na naingganyo sa usok.
na nagmumula sa siga na ginawa ng mga dayo. Napalunok ng laway ang matanda nang makita ang mga nilalang. Inaamoy ang bawat lugar na madadaanan. Laking pasasalamat ni Lolo Alfonso nang lumagpas sa lokasyon niya ang mga nilalang at dumiretso sa tumpok ng kahoy na may siga. Hindi na gumalaw ang matanda sa takot na baka siya ang balikan ng aswang. Tahimik niya itong pinagmasdan hanggang sa nakaramdam siya ng mga yabag papunta sa kinaroroonan ng mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita niyang pasugod na ang mga ito. May mga hawak silang matutulis na bagay na ginamit pang patay. Hindi nakaporma ang tatlo ng palibutan ito ng mga hindi kilalang lalaki. Akmang tatayo na sana ang matanda upang lumayo. Ngunit biglang may tumawag sa kanya. Alam kong sinusundan mo kami, tanda. Kung ayaw mong matulad sa mga demonyo, lumabas ka sa pinagtataguan mo. Hindi namin alam kung anong kailangan mo kaya lumabas ka dyan. Wika ng isa sa mga lalaki. Naku, siguro aswang din yan. Mga kasama, patayin na natin, mamaya tayo pa yung mga biktima eh. Wika ng isa pang lalaki. Lalabas na ako, pakiusap, wag niyo akong patayin. Tao ako at hindi halimaw. Pagpasensyahan niyo na kung bakit ko kayo sinusundan. Gusto ko sana kayong abisuhan tungkol sa lugar. Tugon ni Lolo Alfonso. Lumapit ka dito. Kung totoong tao ka, ilantad mo ang sarili mo. Aswang lang ang pinapatay namin. Kaya huwag kang magkakamaling linlangin kami. Wika ni Joel. Lumabas ang matanda sa pinagtataguan at lumapit ito sa mga lalaki. Kinakabahan man ngunit batid niyang hindi siya papaslangin ng mga ito. Niyaya niya ang grupo sa tahanan para mapatunayan ang katauhan. Hindi naman nagdalawang isip ang mga kalalakian. Pinaunlakan nila ang alok ng matanda. Malapit lang ang tahanan ng matanda sa lugar. Bago pa man ito kumatok ay pinagbuksan na siya ng anak. Malayo pa lang ay narinig na ni Tia Susana ang boses ng ama at mga kalalakihang kasama nito. Maging si Islaw ay napabangon ng maramdamang may nag-uusap. Lumabas ito ng silid na nakangiti dahil sa pag-aakalang niligtas ng lolo niya ang mga lalaki. Sabi ko na nga ba eh, aabisuhan mo sila. Lolo, salamat po ah. Ligtas sila dito. Wika ni Islaw. Anong pangalan mo, bata? Oo, ang lolo mo nga nagdala sa amin dito. At saka, hindi ba kayo natatakot dito? Malapit kayo sa mga... Wika ni Joel. Natatakot din kami. Sino bang hindi matatakot? Kapag lumabas kami ng bahay parang hukay na eh. Sige, magkape muna kayo. Pagpasensya nyo na ho yung kape namin Gawa yan sa sinunog na bigas eh. Hindi pa kami nakakadayo sa bayan. Wika ni Susana. Ayos na to. Malamig sa labas. Masarap ang kape na to, pampainit ng sikmura. May tanong lang ako 3 lang kayo dito? Sa estado ng bahay nyo, kung sasalakay sa inyo yung mga nakaengkwentro namin kanina, kahit isa lang doon sigurado mapapahama kayo. Wika ni Norle. Hindi kami magagalaw dahil sa proteksyon na gawa ng lolo ko. Kita niyo po tong kwintas ko? Ang sabi ni lolo, proteksyon daw po ito para hindi magalaw ng mga nilalang. Tugon ni Islaw. Pumasok ka nga muna sa kwarto, Islaw. Huwag kang sumali sa usapan na matatanda Sige na, lumalalim na ang gabi. Bukas ka na dumaldal. Nagpaalam na ang bata upang magpahinga. Nagmano pa ito isa-isa sa mga kalalakian. Ilang sandali pa habang humihigop ng kape ang lahat. Kinuha ng matanda ang mga gamit pangontra sa aswang. Ito ang mga tinago niyang kagamitan pang depensa kung sakaling lusubin sila.
Nag-aalala itong pinaalalahanan ang mga lalaki. Alam niyang delikado sila sa lugar dahil sa posibleng maganap. Nakakasigurado din ang matanda ng dahil sa pagpapatuloy niya sa mga dayo, malalagay sa peligro ang buhay ng pamilya niya. Hindi na ito nagsayang ng oras. Sinabihan niyang maganda na ang mga panauhin dahil alam niyang lulusubin sila ng angkan ng mga napaslang na aswang. Mga iho, hindi ko alam ang pagkakakilanlan nyo. Pero ramdam ko na magtutulungan tayo. Susan, samahan mo muna doon sa kwarto si Islaw. Dahil sa nangyari kanina, sigurado kong hinahanap na tayo. Masusundan nila kayo dahil sa amoy nyo. Kaya sige na, maging alisto kayo. Wika ni Lolo Alfonso. Wag po kayo mag-alala, Tatag. Sanay na kami sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Kaya kami nandito dahil may nakapagsabi na dito namumugad ang mga aswang na galing sa Karatig Isla. Alam nyo na ang tinutukoy ko. Hindi pa rin sila tumitigil. Lumipat pa talaga sila ng lugar. Lolo Alfonso, huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahalang magprotekta sa inyo. Wika ni Joel. Hindi sila sasantuin ng agimat ko, kahit aswang pa yung mga yan. Wika ni Norle. Tumigil ka nga sa apog mo. Samahan mo sina Ricardo at Jonay doon sa pag-ayos sa mga kailangan natin. Ihanda nyo na. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Mahaba pa ang gabi at kailangan natin maging alerto. Nga pala, Lolo Alfonso, ano yung sinasabi ni Islaw na proteksyon? May anting-anting kayo? Antingero din po ba kayo? Tanong ni Joel. Hindi. Itong mga suot namin. Mahabang kwento pero ito ang tanda para hindi kami magalaw ng mga nilalang o elemento. Patunay din ito na hindi kami dayo sa lugar. Pinagawa ko dahil may nakapagsabi sa akin na proteksyon ito at hindi kami mapapahamak kapag suot namin ng kwintas. Wika ni Lolo Alfonso. Hinawakan ni Joel ang kwintas. Di naman niya kung anong meron sa gamit. Nagkaroon siya ng interes ng maramdaman na merong kakaibang enerhiya na bumabalot sa kwintas. Batid niyang hindi ito gawa ng tao at may tinatagong lihim ang matanda. Kaya hinanda niya ang sarili at mga kasama. Alam niyang banta ito sa grupo kapag nagkataon. Kaya pagkatapos niyang makipag-usap sa matanda, inabisuhan niya ang mga kasama at pasikretong bumuo ng plano. Naiisip niya na isang malaking pain ang nangyayari. Pinagpahinga na ni Joel ang mga kasama pero inabisuhan niya itong maging alerto. Maya-maya lang, tinignan niya ang mga kasama habang humihilik sa gilid. Naalimpungatan si Joel nang marinig na may nag-uusap sa labas. Tahimik niyang ginising ang mga kasama nang maramdaman ang pagbigat ng lugar. Dahil gawa lang sa amakan ng tahanan, kaya madali nilang nasilip kung ano ang nangyayari sa labas. Napamura na lang ang mga ito nang makitang kausap ng matanda ang nilalang. Nasa harapan ito ng bakod ng tahanan at tila gumagawa ng paraan ng matanda para makapasok ang aswang. Nagsibango na sila at hinanda ang sarili. Sa isip ni Joel, binenta sila ng matanda sa kalaban. Pesteng yawa. Maganda kayo. Ito na ang totoong engkwentro. Traidor. Kung ano man ang mangyayari ngayong gabi, makasama, lahat ng makasalubong nyo patay nyo. Hindi natin alam kung sino ang kakampi. Wika ni Joel. Paano yung bata sa kayong tiyahin? Hindi natin hawak yung utak nila. Pero batid kong labas sila dito. Hindi ko sila kayang gawa ng masama lalo na yung bata. Tugon ni Norle. Hindi tayo nakakasigurado. Pero kung ano man ang mangyari,
hindi natin sila idadamay. Wika ni Joel. Patawarin niya sana yung tatay ko. Wala kaming mapupuntahan kung sakali mang madamay kami sa inyo. Iniisip niya lang yung kaligtasan namin. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Hindi nila namalayan. Gising pala ang dalaga at narinig ang usapan nila. Maging ang bata ay gising din at nakaupo lang sa gilid. Habang tinitignan ni Joel ang bata, hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan nito. Kaya ipinangako niya sa sarili na isasama niya ang mga ito palayo sa lugar. Nagsipaghawak na ang mga ito ng sandatang kinargahan ng dasal. Bumulong ng orasyon pang proteksyon si Joel at mga kasama. Alam nilang mapapalaban sila. Pero dahil sa angking kakayahan at kumbating pampisikal, nagkaroon sila ng kumpiyansa na kahit papano ay makakalaban sila. Ilang sandali pa biglang may bumundol sa tahanan. Halos mabuwal ang buong bahay sa puwersa ng pinakawalan ng nilalang. Imbis na kabahan, nagsenyasan ang mga ito kung saan parte aatake. Nasa gilid lang si Susan at Islaw. Nakikiramdam din sa nangyayari. Walang sabi-sabi. Binuksan ni Joel ang pintuan at hinarap ang bumundol. Akmang muli itong lulusob sa kanya ngunit tinaga niya ang ulo. Lumusob sa kanya ang iba pang mga nilalang. Ngunit sa talim ng hawak na sandata ni Joel, lahat ng sumusugod sa kanya ay isa-isang humihiwalay ang ulo sa katawan. Lumabas na din ang mga kasama at tumulong kay Joel. Nabigla si Lolo Alfonso sa nakita. Galit na galit ang aswang na nasa harapan dahil isa-isang nawawalan ng buhay ang mga kalahi. Ngunit biglang sinakmal ng nilalang ang matanda. Hindi nakalaban si Lolo Alfonso at kagad nang binawian ng buhay. Tatakbo pa sana si Norle upang saklolohan ang matanda. Ngunit huli na. Mabilis itong binawian ng buhay. Pinagtataga ni Norle ang sumakmal sa matanda. Napatras ito nang makita na meron pa itong ibang kasamahan na hindi na makapasok dahil sa nakapalibot na makabuhay sa bakod. Mga kasama, huwag kayong lalagpas sa bakod. Marami pang nag-aabang. Lolo Alfonso, patawarin mo kami. Wika ni Norle. Hayaan mo na yan, wala na tayong magagawa. Inani niya ang bunga ng pagtataydor niya. Alalayan mo na lang ang dalawang magtsahin sa loob. Hintayin natin ang paglabas ng araw. Isasama natin silang dalawa. Mga kasama, walang lalagpas sa bakod. Hayaan natin silang lumusob. Kumuha kayo ng siga. Ipakita natin sa mga limaw na yan kung anong mangyayari sa kanila sa oras na pilitin nilang pumasok dito. Lahat ng mga napatay na aswang, inipon nila sa tapat ng bahay at sinigaan. Halos lumiwanag ang paligid dahil sa ginawa nila. Nakarinig sila ng malakas na pag-angil. Mga paghiyaw na tila nababaliw. Hindi nila ito pinansin at inantay na lang ang mga susugod. Ilang sandali pa. Tumahimik na ang lugar at lumiwanag na ang paligid. Pumasok na si Joel at kinausap ang tiyahin. Iyak ng iyak ang dalawa nang malamang patay na si Lolo Alfonso. Sumigaw si Islaw, pero pinaliwanag nila ang lahat. At para na din mailayo sa kapamakan ng dalawa, hindi nila ito iniwan. Sinama nila para wala nang babalikan pa ang mga aswang. Sinunog nila ang buong tahanan bago umalis. Binigyan nila ng bagong buhay ang magtiyahin. Hindi lubos maisip ni Islaw at ng tiyahin na ang pagdating ng mga dayos sa lugar, yun pala ang magpapabago sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, maayos na ang naging buhay ni Islaw kasama ang tiyahin at naging asawa si Norle. Matagal na panahon na nang matapos ang engkwentro,
Kumalas na si Norle sa grupo. Nagbagong buhay kasama ang pamilya. Nailahad ni Islaw ang kwento bilang alaala sa yumaong lolo. Para sa kwento na to, sugo no? Sugo ng aswang itong si Lolo Alfonso. Ang sabi din kasi sa kwento, taon-taon ginagawa yung ganitong gawain ng mag-ama. Kaya parang kasali din sa plano yung anak niyang babae, pero baka napipilitan lang. Ang masakit dito, baka hindi alam ni Norle na yung napag-asawa niya, kasama din sa plano na patayin sila. Pero wala din tayo magagawa, maaring etong si Lolo Alfonso, ang naging usapan nila ng mga aswang, kailangan mag-alay para hindi galawin yung pamilya nila. Kung ano't ano pa man, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.